sa Binangonan Municipal Police Station. Hinuli ng mga lesbo ang kanyang nanay na si Jocelyn dahil sa paglabag sa RA 7610 o ang kasong emotional maltreatment. Grabe yung mga pulis kasi minamaltrato nila yung nanay ko. Ginagawa nilang alila, pinagluluto, pinaghuhugas ng pinggan, inuutos-utusan, sinisigawan pa kung minsan pag hindi nasunod yung gusto nilang pagawa. Agad nagmanman ang T3. Pinagwawalis nga sa labas ng selda si Nanay Jocelyn June 2011. Nag-away ang 8 taong gulang na anak ni Jocelyn at ang batang kapitbahay nila nang dahil sa eroplanong papel. Inakusahan ang anak ni Jocelyn na magnanakaw ng eroplanong papel. Kaya nagpantingan-tingan ng ate niyang si Lovejoy. Sa galit, sinugod ni Lovejoy ang batang kapitbahay at pinagsabihan na hindi magnanakaw ang pamilya nila. Nakita ito ni Nanay Jocelyn. Pero hindi raw ito nakisali sa away ng mga bata. Nitong January 10, 2012, nagulat na lang si Jocelyn na may dumating na resolusyon sa kanya tungkol sa kasong emotional maltreatment. At itong January 13, dumating si P.O. Bernardino ng Binangonan Municipal Police para arestuin si Nanay Jocelyn. Sinubukan namin kunin ang panig ng hepe ng Binangonan Police Station pero hindi kami pinaunlakan. Ang hiling ngayon ni Lovejoy, habang inilalaban nila ang kaso, huwag sanang alilain ang kanyang inang nakakulong. Oy, kayo mga pulis sa Binangonan, humanda kayo sa aming resback. Para linawin ang tungkol sa isyong ito, kasapin natin si Police Chief Inspector Ed Sile Canals. Magandang hapon po na Major Canals. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, una-una, ang tanong ko po, meron bang warrant of arrest itong si Jocelyn? Opo. Meron? Opo. Wala po eh. Meron pong dokumento rito, resolution naman po galing sa piskal, pero wala pong warrant na galing sa judge. Ang warrant po kasi, sir, ang nag-i-issue ng warrant ay judge po, hindi po piskal. Meron dito resolution ng piskal at mali-mali pag ginawa nitong piskal na ito, siguro bagito ito, babae, bagito. Nagpalabas siya ng resolution and then sinabi niya dito kung magkano ang bail recommended. Dapat, sir, kung nagpalabas siya ng resolution, right then and then, dinampot po yung suspect at nakakulong habang siya ay, nakakulong siya at siya ay in-inquest. Di ba? And then right then and there, agad-agad nagpalabas siya ng... Sir. Pwede pong makasagot, sir? Sige po. Sir, meron na po siyang warrant of arrest issued po ni Honorable Judge Narmo Noblesas po ng Binangonan. Meron po? 69. Kailan yan? Kailan po? Criminal case number 11849, Kailan? RTC. Okay, sir. Ito na nga, 11849. Ayun. May hawak kong dokumento rito. Opo. Sino pong judge, sir, ang sinasabi na banggit nyo? Branch 69 po ng Binangonan. Ano pong pangalan ng judge, sir? Pangalan po. Siyempre, sa warrant of arrest, nakalagay po yung pangalan ng judge, di po ba? Honorable Narmo P. Noblesas. Honorable. Narmo P. Noblesas po ng Binangonan. Kailan po lumabas yung warrant, sir? January 6 po. January 6. Sandali lang po Okay. Itong taon lang. Kasi dito mga tol, itong binigay sa atin ng research. Ang pinaka-latest po rito, January 26 po. Warrant of arrest po yan, galing sa tanggapan, sa sala ni Judge Sam. Anong pangalan ulit ng Judge, sir? Narmo P. Noblejas, presiding judge, 4th Judicial Region, Branch 69, Binangonan, Rizal. Ano pong bail recommended dyan? 80,000. Ang bail po, check ko lang po. Okay. Kasi ito mga to. Sige po, check nyo muna dyan na sige, Major. Ang binigay lang sa atin ng research ay itong resolution galing sa piskal. Wala nang pinakita yung research na warrant na galing sa judge. So, maaari nga may warrant. Okay. At hindi nakuha natin research. Okay, fine. Now, second question, kung ganon. Major, yung tao, nakuha po ng video namin, spy camera, na ginagawa pong chimay-chimay po sa inyong presinto. Hindi po natin ginagawa pong chimay. Yun po kasing, po natin, yung po mga female, wala po tayong paglalagyan po dun sa loob po ng jail. Kaya po, inilalagay lang po natin dito po sa may dito lang po sa ating upuan sa labas po ng jail. Sir, pinagwawalis-walis po siya eh. Meron po kami footage. Opo. Minsan po kasi sila po yung nagpo-volunteer na magwalis. Kasi po wala po namang po rito.
Sir. Pag nakikita nila na marumi, siguro po, nagwawalis po sila. Pero hindi po naman humahantong sa pinopost po namin na gawin Opo, nila. ito lang po masasabi ko sa inyo, Major. Una-una, hindi pa po siya convicted. Ano po? Opo. Alright? So, hindi po dapat talaga siya pinipwersa na magtrabaho para sa inyo. Kahit Opo, opo. convicted yan. At alam ko naman po, hindi, pag convicted na sa Muntinlupa na forced labor pwede. Oo, Okay. oo, oo. At alam ko naman po, yung sistema dyan sa inyo medyo sa mga presinto, yung mga preso ginagawa niyong boy-boy, tagapagmasahan nyo, tagapagpili nyo ng ulam, Hoy! at kung ano pa. Alam ko yan matagal na patak na nene. Ngayon, ang mali dyan, Major, paano ko nakatakas yung suspect? Okay? Kahit na hindi pa convicted to, paano ko na natakasan kayo? Nalusutan kayo dahil pinapabayaan yung pag-alagala lang dyan sa labas at malintikan kayo sa piskal. Sir, ginagawa po namin na binabantayan po namin. Tapos hanggat maaari po, pinapabilis po namin yung commitment order. Pero pansamantala, pinagwawalis-walis muna. Pinagwawalis-walis. Daspan, punas-punas. Kasi nagreklamo yung mga kamag-anak na ginagawa raw tagahugas ng plato, Okay, tagahugas ng kubeta. Ngayon, para mapatunayan, nagpadala tayo ng spy camera. Major, ganito lang alam ko parang nakagisnan kaugalian nyo na dyan sa Rizal. Pag meron kayong detainee, ginagamit ninyo silang kung minsan magluto, taga-igib, taga-linis. Ito, kung sinasabi mong voluntaryo, mukhang hindi ka panipaniwala dahil meron kaming natrabahong ganun din, yung major ginawang tagapagluto, yung asawa ng detaining lalaki. So ngayon, parang ito'y kultura ninyo dyan sa Rizal. Ang mga detainee na, kumbaga, nag-aantay ng commitment order, walis-walis, masamasahe, sabi nga ni Rapi, magsasaing sa inyo. Ba't ganun? Sir, yun pong yun po kasing ang ibang preso, pinagluluto po nila. Ibig sabihin, wala po kaming... Hindi, pinagluluto para yung sa- opisyal ninyo mga pulis din Hindi naman sila nagluluto ng pagkain nila At sa nakakatakot dyan, Major, paano kung nilasong kayo? Yun! Napunta sa inyo si Poison Ivy. Naku, Sos Oh, Mario Sir. yari ka. Naku, pag-isip-isip Patay na kang kayo. bata ka. Huwag mong bigyan ng suhestyon yan. Delikado. Minsan, di ba, yung mga nagagalit na waiter doon sa kumakain libre sa mga club ng mga kernel, gano'n, Dinuduran. tapos papakain? Pasintabi dun sa mga... Pasintabi, ha? Pero totoo yan. Major Canals, Major Opo, Canals. opo. Si Erwin Tulfo ito, Major. Apo. Mali ho, alam nyo, at alam namin ho na mali yan. Yung maski na mag-volunteer yung preso, Tama. wala ho sa patakaran yan. Pwede naman yung sabing hindi. Talaga tinatamad lang yung wala kayo siguro pambayad sa mga janitor. Oo. Kaya pwede bang, wag nyo nang gawin yung kaugalian nyo na yan, putulin ganyan. Pwede ba yan? Apo, gagawin po namin. Agad-agad ha. Ayoko na. Dadaanan ho namin ng surveillance Yeah. ulit. Pag nakita namin si Manang na nagwawalis-walis siya, ibig sabihin, hindi kayo nakinig sa amin. Ano? Apo. Titigil na yan. Okay. Bilib Very na. Apo. good. Ha? Well Bilib said. ako sa'yo. Pastor Erwin. Good boy. Okay. Salamat po, Major Canals, sir. Sa pagbabalik ng programa tumitibag at kumikiba sa mga parumbado at kawatan, reklamo ng driver na na-tow na ang sasakyan, ninakawan pa raw ng pera. Ang aming aksyon, susunod na. Modus operandi ng gumagalang bimpo gang target ang mga naglalakad mag-isa. Alamin ang kanilang estilo.